naman natutuwa ang Malacanang sa pagpostura ng dambuhalang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Tingin ng palasyo, gusto lang manindak ng China. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Aminado ang Malacanang na nababahala rin sila sa pagpasok ng monster ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabado ng unang namataan malapit sa Capones Island sa Zambales ang China Coast Guard Vessel 5901 na ilang araw ng paikot-ikot at binubuntutan ng Philippine Coast Guard. Tulad ng sinabi ng National Security Council, naniniwala rin si Executive Secretary Lucas Bersamin na gusto lang manindak ng China. We view it with concern. So, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Hindi raw kailanman papatulan ng Pilipinas ang pambubuyo ng China sa West Philippine Sea. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahain ng diplomatic protest ng gobyerno laban sa China kasabay ng tuloy-tuloy na negosasyon para maayos ang gusot sa rehiyon. Bukod sa palasyo, aminado rin ng Philippine Navy na nababahala sila sa aktibidad ng monster ship ng China malapit sa ating karagatan. Lalo't bukod sa Coast Guard vessel, kalat din ang iba pang barko nila sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Sa ngayon, binubuntutan pa rin ng mga eroplano, helicopter at BRP Cabra ng Coast Guard ang monster ship ng China. Paulit-ulit nila itong niraradyohan para itaboy. Pero iginigiit pa rin ng mga Chinese na lehitimo ang pagpapatrol nila dahil nasa teritoryo daw sila ng China. Depensa naman ng militar, hindi malambot ang Pilipinas pagdating sa China dahil pumapalag tayo kung kailangan. The AFP takes pride that all our actions are within the bounds of domestic and international law. We will keep performing our mandate. We will not be deterred. Kasabay nito, ang paglabas ng report ng Bloomberg na may tangkang panghahak ang China sa executive branch ng gobyerno at nakawin ang sensitibong datos ng militar. Paglilinaw ni DICT Secretary Ivan Uy. So far, what we have seen is that no current information has been compromised. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.